Amber POV. Napaangat ang tingin ni Amber sa labas nang huminto ang sasakyan sa tapat ng isang malaking bahay. Ito ay mas maliit kumpara sa Smith Mansion. Napaka-moderno, ngunit gayunpaman ay parehong maluho. "Welcome sa bago mong bahay, Amber," ani John sa kanya. Nakangiti sa kanya ang matanda, ngunit pagod ang asol nitong mga mata mula nang umalis sila sa ospital ng umagang iyon. Nauna tong lumabas ng sasakyan at tinulungan to ng driver nito na pag-upo sa wheelchair. Nang tuluyan siyang bumaba, bahagyang umihip ang malamig na pang-umagang hangin. Tila binabati siya ng magandang umaga. Inilabas niyang isa sa mga pulang sobre na kanyang itinago at tinitigan to saglit. Kung noon, ayaw niyang buksan o tingnan man lang yon, kanina tuloy na niya yung binuksan at binasa ang sulat na nakapaloob doon. "Ready?" Untag sa kanya ni John. Nag-angat siya ng tingin sa matanda at sinalubong ang asol ng mga mata nito. "Ready," aniya bago sumama papasok sa bahay nito patungo sa bagong buhay na naghihintay sa kanya. Makalipas ang 3 taon, kanina pang pinagmamasdan ni Amber ang tanawin ng mga kumikislap na ilaw ng lungsod mula sa silid ng kanyang penthouse. Hindi naman sa nagtataka siya o ano, kakaiba lang ang pakiramdam niya na nakatingin sa parehong view pagkatapos ng ilang taon na lumipas. Nagtataka rin siya kung bakit parang pareho lang ang view noong huli niya tong naalala. And yet, pakiramdam niya ay nagbago ang lugar. Nawala ang kagalakan na huling naramdaman niya nang tumingin siya sa parehong view. Nawala ang pagtataka, ang pagkamangha at ang magandang pakiramdam na naiisip niya sa tuwing nasusulyapan niya ang lungsod mula sa itaas. Siguro dahil nagbago na siya. Oo, that might be it. Aniya sa kanyang sarili. It has been 3 years mula nung huli siyang tumuntong sa bansa. At sa totoo lang, kung hindi dahil sa pagpupumili ni Bianca at Drew na dumalo siya sa kasal ng mga to, hindi siya uuwi. Matagal na niyang nilimot ang Pilipinas mula na magpasya siyang magbagong buhay. Nangako si Amber sa kanyang sarili na hindi na siya muli pang babalik doon. Dahil para ano pa? Para kanino pa? Para saan pa? Naging maganda ang buhay niya sa London ngayon kasama si Eliseo Ledesma at ang kanyang anak na si Lilibet o Lily. At ang pagbalik ng Pilipinas ay nangangahulugan lamang ng pagbalik sa impyerno na matagal na niyang tinatakasan. Ngunit ano magagawa niya? Ang kanyang mga best friend ay nagpakasal sa isa't isa at alam niya, hindi niya gugustuhin palampasin yon. Isa pa, alam niyang matagal nang nagtatampo si Bianca sa kanya dahil sa ginawa niyang pagtatago sa nakalipas na 3 taon. At ang presensya niya sa kasal nito at ni Drew ang tanging paraan para hindi siya tuluyang itakwil na matalik niyang kaibigan. Kahit naman kasi nagbago ang buhay niya noon at talagang binalak niya magtago sa kanyang mga kakilala, pinapahalagahan pa rin niya ang pagkakaibigan nila ni Bianca. Isa lang yun sa mga hindi nagbago sa kanya. She still loves Bianca like a sister. Kaya naman napilitin siya nito at ni Drew na dumalo sa kasal ng mga to. After she reconnected with them just a few months ago, napilitan din akong umoo. Alam niya, ang pag-uwi at pagdalo sa ingranding kasal ni Drew at Bianca ay makakakuha ng atensyon ng mga tao sa kanya. Pero siguro kailangan lang niyang harapin to. Kung sa bagay, sa 3 taon niyang paninirahan kasama si Eliseo, narinig na ni Amber ang lahat ng di kaaya-ayang chismis tungkol sa kanyang pagkatao. Na kesyo gold digger siya, social climber, at mahilig mambiktima ng mga matatandang lalaki na madaling mawala sa mundo. Narinig kong lahat ng yon, pero wala akong pakaalam. Alam ko ang katotohanan, at yun lang ang mahalaga. Umingit na bukas ang pinto ng kwarto at bumungad roon si Marie. Nabitbit ang damit na isusuot niya ngayon sa rehearsal dinner ni Drew at Bianca. "Ready na ate, handa na tong bonggang outfit mo. Ewan ko na lang kung hindi maganda bali-bali ang mga leeg ng mga taong kakatingin sa'yo ngayong gabi." Ani to, habang inilalatag sa kama ang damit na gagamitin niya. "Oo na Marie, bibigyan kita ng bakasyon habang nandito kami sa Pilipinas. Hindi mo na ako kailangan bulahin." Natatawang sabi niya bago naglakad patungo sa kama.
She picked up the emerald green dress Marie had laid on her bed. With pay yun ate o wala? Alanganing tanong nito. Hindi napigilan ni Amber ang matawa. Hindi pa rin nagbabago si Marie. Importante pa rin ang kikitain nito sa bawat araw. Kahit na kung tutuusin, mula nung kunin niya tong caretaker na kanyang penthouse, maayos na ang finances nito. Dinoble niya ang sweldo ni Marie mula sa Gold Hotel. Binigyan din niya ng scholarship ang nakababata nitong kapatid through Eliseo's Foundation. Nang pumanaw ang ama ni Marie, sinagot niya ang lahat ng gastos. Sa edad ng dalaga ngayon na 26, kayang-kaya na nitong mamuhay ng komportable para sa sarili nito. Kaya lang marami pa rin talaga sa pamilya nito ang umaasa rito pagdating sa pinansyal at pangangailangan. At kahit na nakikita niyang nakakasakit yun, mukhang masaya naman ang dalaga sa ginagawa nito. So sino ko para questionin to? With pay of course. Sagot niya na malawak ang pagkakangiti. Bumungis-ngis si Marie bago marahang pinisil ang braso niya. Salamat ate. Mapupuntahan ko na rin sinaboyet ko sa San Gabriel. If you remember it right, mag-iisang taon na nitong boyfriend ang boyet na tinutukoy nito. At base sa kwento nito, the two have met online, subalit hindi pa nagkikita ng personal. Basta lagi mong alalahanin ang mga bilin ko sa'yo ha? Love is not everything, Marie. Tipid na bilin niya sa babae na kung ituring ito'y para nakababatang kapatid. Mabilis itong tumango. Sabay din silang lumingon sa pinto na nagmamadaling pumasok doon ng anak niyang si Lily. Ang kanyang baby ay tumatakbo palayo sa kanyang yaya na si Madel. Lily, stop running! Mabilis niyang saway sa magtatatlong taong gulang na anak. Subalit tila wala tong narinig at nagtuloy-tuloy lang sa pagtakbo hanggang sa tuluyang makalapit sa kanya. Mabilis niya tong binuhat at marahang niyakap. Yaya Madel, no run! Anito at tinuro po si Madel na magtakatong pumasok sa kwarto niya. Halatang hapong-hapo. Mukhang lumalabas na talagang pagkapilyan ng kanyang anak. And she's still 2 months away from being 3 years old. She can almost see how handful her baby's going to be. Pero okay lang yon. She had read from the baby's book she used to read while pregnant that an active baby is a healthy. Kaya naman ayos lang sa kanya na may pagkapilya to sa ngayon. Ikukuha na lang niya siguro ng reliever si Madel para hindi to masyado mapagod. Hinalikan niya ang pisngi ng kanyang anak. Makulit po si Lily. Ani Madel pagkatapos. Umiling si Lily. Tumingin to sa kanya gamit ang maasul na mga mata. No, Mimi. Ani to, bago ikinawit ang maliit na braso nito sa kanyang leeg at inilagay ang muka sa balikat niya. Sorry, good girl Lily. Sabi pa nito, nagpipigal siya ng tawa. Alam ng baby niya na hindi niya gusto ang pagiging makulit nito. Siyempre, good girl ka. Ngunit ang good girl hindi nagpapahabol sa ibang tao, anak. Nag-angat to ng tingin sa kanya. Ang bughaw ng mga mata nito ay malungkot din. It instantly reminded her of Jan. Wala nang habulan. Huwag ka na magalit, Mimi. Ani pa nito. Inabot ang pisngi niya at hinalikan siya roon. Hindi magagalit si Mimi kung magsosorry ka kay Yaya Madel. Mabilis naman na bumaling si Lily kay Mabel na nasa may pinto pa rin. Sorry po, Yaya Madel. Anang anak niya. Kumindat siya at ngumiti kay Madel at Marie na tahimik na nanonood sa kanila. It's okay, Lily. Sabi naman ni Mabel bago humakbang palapit sa kanila mag-ina at marahang kinuha sa kanyang anak niya. Kinakausap ni Madel si Lily na maligo habang papalabas ang mga to ng silid niya. Sumunod din sa mga ito si Marie. Not a second later, nakita niya si Eliseo na nakatayo sa may pintuan ng kwarto niya. Naka-business suit ito at handa na para sa business meeting na gagawin nito ngayong gabi. His gray hairs glinting under the soft light of her room. Nangunot noo ito na magtama ang tingin nila. Akala ko 7:00 ang hapunan. 5 minuto na lang bago mag 7:00. Mahuli ka na, Amber. Umiti siya at naglakad palapit rito. Inabot niya ang necktie nito at inayos yon. Nang masigurong maayos ang kurbata nito, marahan niyang tinapik ang pisngi nito. Pwede ka na mauna, Ellie.
At huwag ka mag-alala sa akin. I'll be ready in no time. Ani ha, bago humakbang patungo sa vanity at nagsimula na mag-ayos. Are you sure? You can manage alone? Ani to at lumapit pa sa kanya. She gave him a half-suppressed laugh. I'll be fine, Ellie. Just go and do your things. Besides, Marco's going with me. What could go wrong? Sandali siya nitong pinakatitigan bago nagsalita. Huwag ka lang masyadong lalayo kay Marco. Bili ni Eliseo at humakbang na palapit sa kanya at masuyong hinalikan ang kanyang noo. Enjoy! Sabi pa nito bago tuluyang lumabas ng kanyang kwarto. Huminga si Amber na malalim at muling humarap sa salamin. Sa totoo lang, mas lalong bumigat ang kanyang puso, ang kawalan ng katiyakan sa maraming bagay. At kung siyang papipiliin, mas gusto niya magpalipas ng tahimik na gabi kasamang anak. Pero binigay na niyang kanyang salita kay Bianca. At ang Amber Ledesma na nakakilala niya ngayon ay hindi kailanman natatakot sa anumang bagay. Napangiti si Amber sa refleksyon niya at inulit ang sinabi niya kanina. Ano maaaring mangyari? Kusang nag-angat ng tingin si Amber nang tumigil ang sasakyan niya sa harap ng isang hotel kung saan gaganapin ang rehearsal dinner ni na Andrew at Bianca. She saw some media people waiting outside the hotel at kahit papaano ay nasuyapan niya ang kanyang nakaraang buhay na matagal na niyang tinalikuran 3 taon ang nakararaan. Marahil nag-aabang ang mga to ng exclusive scoop tungkol sa kasalan ng mga De Ocampo at Chen, ang dalawa sa pinakakilalang pamilya in the upper class. Mula sa passenger seat ay lumingon si Marco sa kanya. Marami po mga tao, Miss Amber. Ano pong gusto niyong gawin ko? Tanong nito sa kanya. Huminga siya na malalim. Just the usual. Wala pa ako sa mood makipag-usap sa iba. At saka private event to. Hindi ko sisirain ang gabing to para kay Drew at Bianca. Mabilis na tumango si Marco at bahagyang inayos ang korbata nito. When she said the usual, ang ibig niyang sabihin ayaw niya mangambala sa paraan na kung ano man o sino man. Alam na ni Marco ang drill, na magbago ang kanyang buhay 3 taon nang nakalilipas. Personal na pinakiusapan ni John sina Leon at Marco na magtrabaho muli para sa kanya. Sa mga koneksyon ni John, hindi naging mahirap na hanapin ulit ang magpinsan upang maging bodyguards niya. Bukod sa nakonsensya siya dahil ako ang dahilan kung bakit natanggal ang mga to sa trabaho. Nakita niya kung paano pinahalagahan ng dalawa ang kanilang mga trabaho. Nang pumanaw si John ilang buwan lamang matapos niyang ipanganak si Lily, ang dalawa ang naging palagi ang tulong niya sa lahat ng bagay. Hanggang sa tuluyan na siya makalipat kay Eliseo sa London. Doon ipinagpatuloy ni Leon at Marco ang pagprotekta sa akin at sa aking pamilya. Ang kanilang katapatan ay walang kapantay at isa lang to sa maraming bagay sa buhay niya na ipinagpapasalamat niya ngayon. Nang bumaba si Marco sa sakyan, agad siya nitong pinagbuksan ng pinto. Lahat ay napalingon sa kanya at gulat na gulat nang lumabas siya sa kanyang sasakyan. Kung ako pa rin bang Amber mula noon, matutuwa na ako sa kahihiyan. Ngunit hindi na akong parehong tao. Nasanay na ako sa mga chismis. Amber? Si Amber Gonzaga ba yon? Narinig niyang sabi ng isang reporter. May reporter na nagtangkang lumapit sa kanya, subalit mabilis na inaharang ni Marco ang sarili sa harap niya. Move! Mariing utos ni Marco sa reporter. Mabilis na gumawa ng paraan para sa kanyang mga reporters na sinusubukang kuyugin siya. After that, ipinakita niyang hindi nababahala niyang mukha habang tinatahak ang daan patungo sa entrance ng hotel. Mabilis din siyang iginiya ng hotel staff sa restaurant kung saan dinaraos ang private rehearsal dinner ni Drew at Bianca. Nang pagbuksan siya ng pinto ng hotel staff, the guests were already busy eating on their tables. Gaya ng reporter sa labas, sabay-sabay din na lumingon ang mga to sa direksyon niya. Subalit nagpatuloy lang si Amber sa paghakbang papasok ng restaurant. Hindi lang si Marco ang sumunod sa kanya sa pagpasok niya. Nakipaglakad din sa kanya ang mga mapanghusgang tingin at bulong-bulungan ng mga bisita. But those doesn't bother her anymore. Ang mga high-class na chismis ay maaaring malaglag ang pangamba dahil sa kanyang presensya.
Ngunit wala siyang pakaalam kahit kaunti. She's not there because of them. She's there because of her friends. Malayo pa lang na magtama ang tingin nila ng kanyang kaibigan. Napabuntong hininga si Bianca at agad na nanlaki ang mga mata. Agad tong tumayo mula sa upuan nito at sinalubong siya. "Oh my God, Amber! You really made it!" Anito bago siya niyakap na mahigpit. "Of course! Di ba sabi ko sa'yo pupunta ako?" Aniya rito at gumanti rin ng yakap sa kaibigan. Hindi siya makapaniwala na makakalakad na si Bianca na mag-isa. The last time she had seen her, nasa ospital pa to at nagpapagaling. Mukhang wala na ring bakas na naiwan ang sunog sa katawan nito. Inalagaan talaga ni Drew ang kaibigan niya. Ngumiti siya kay Drew na nakatayo lang sa likod ni Bianca, watching their reunion. Lumapit na rin ang ilang pang miyembro ng pamilya Chen, all welcoming and greeting her. Nagsalitan ang mga to sa pagyakap sa kanya at naramdaman ni Amber ang saya sa mga to nang makita siya. Parang college kid din naman siya. The Chen's unofficial adopted the kid. At sa totoo lang, sa kabila ng lahat ng pinagdaanan niya, na-miss niya talaga ang kanyang pangalawang pamilya. Maya-maya pa, ginaya na siya ni Bianca sa table malapit sa stage. Mabilis silang nakahabol habang ine-entertain ng banda ang mga bisita sa pamamagitan ng mga kanta. "I miss you," sabi ni Bianca maya-maya. Malungkot siyang ngumiti at inabot ang kamay na kaibigan. "I'm sorry. Kailangan ko lang mag-heal at maging mas mabuti." Marahang pinisil ni Bianca ang kamay niya. "Nasasabik na ako makilalang yung anak." Anito. Kumurap siya. Hindi pa niya naipakilala ang kanyang anak kay Bianca, pero mukhang nakarating na rito ang balita. Narinig to ni Victor mula sa kanyang business associate sa London. Ledesma, di ba? Yun ang apelyido mo na ngayon? Huwag ka mag-alala. Hindi ko na itatanong lahat ng sekreto mo ngayon, Amber. Gusto ko lang makilala ulit ang buhay mo. Kung papayag ka, syempre. "Of course!" she said excited. "Sigurado ako matutuwa si Lily na makilala ka." Maya-maya pa, lumapit na ulit si Drew kay Bianca. Tinawag na rin sila ng host pagkatapos to lead a dance. Maraming nagsusunod na mga guests sa dance floor. Nang tuluyan na mag-isa si Amber, ay napalingon siya kay Marco na nakatayo lang sa kanyang tabi. "I think I need a drink. Gusto mo bang ikuha kita?" Anito sa kanya. Umiling si Amber at tumayo. "Hindi na, ako na lang ang kukuha," deklara niya bago humakbang patungo sa bar. She ordered a glass of margarita. Napagpasyahan niyang ubusin to habang nakaupo sa bar mag-isa. Pagkatapos niyang uminom, nakatanggap siya ng text message mula kay Eliseo na tapos na to sa business meeting at pauwi na ito. Napatingin siya kina Bianca at Drew. Nasa dance floor pa rin ang mga to, looking at each other lovingly, very happy. Isang pamilyar na kirot ang bumangon sa kanyang puso, ngunit mabilis niya tong pinawi. Dahil habang masaya siya, na natagpuan ni Drew at Bianca ang tunay na pag-ibig sa isa't isa. She just cannot allow herself to be too happy when it was love that has broken her years ago. Ang pag-ibig ay hindi para sa lahat. Paalala ni Amber sa sarili. At dapat siyang sumang-ayon na ang pag-ibig ay isang magandang pakiramdam. Hindi sapat na pagsamahin ng dalawang tao. Natutunan niya yon sa mahirap na paraan. At ipinangako niya sa kanyang sarili na hindi na siya muling lalakad sa daang iyon. Bahagyang napailing si Amber. Dapat na siyang umuwi. Binalak niya magpaalam sana kina Drew at Bianca, subalit masyadong abala ang mga to sa dance floor. Itetext na lang niya sigurong kaibigan mamaya pag uwi niya. At least nagkausap na sila. Kinumpirma na rin niya na darating siya bukas sa mismong kasal ng mga to. That's enough for one night, aniya sa sarili. Bago siya bumaba sa bar stool at handa na sanang umalis. Pahakbang na sana si Amber palayo sa bar nang tawagin siya ng isang pamilyar na tinig sa kanyang likuran. Amber? Unti-unti niyang nilingon ang pinanggalingan ng tinig. Nakita niyang isang babae na nakasuot na magandang elegant dress na nakatayo ilang hakbang lang sa likuran niya. Baka sa mukha nito ang kawalan ng katiyakan. Medyo mas tumanda ito.
Mas malungkot, ngunit gayon pa man, mukha pa rin tong kapansin-pansin para sa edad nito. Mabilis niyang inayos ang sarili. Ma'am Divina, nice to see you here. Napangiti ang ginang at nangingilid ang mga luha nito. Oh Amber, it's nice to see you too. Sinserong sabi nito at humakbang palapit sa kanya. Ngunit mabilis tong hinarangan ni Marco na makalapit sa kanya. Forgive me, pero ayaw ni Miss Amber na maabala. Marco, but I'm so sorry po, Ma'am Miranda. Kailangan ko na pong umuwi ngayon. Ikinagagala kita makita dito. Really? Alanganin niyang sabi bago nagmamadaling tumalikod at lumabas ng restaurant. She was trembling inside. Isang pamayor na sakit ang bumangon sa kanya. Isang sakit na akala niya'y matagal na niyang pinaghilom. Umiling si Amber. Hindi niya na dapat maramdaman ang sakit na iyon. Nangako siya kay Jan bago to pumanaw na hindi niya mararamdaman ang sakit na iyon. And she must not. This is indeed too much for me one night, she said to himself before she went inside her car and went home.